for today's video. Ayan, for today's vlog, daily vlog po natin. Araw ng Lunes, July 21, 2025. Ayan, madilim pa ang alis ni Gabs Mix Vlog with GPC Backyard. Ayan. So, around 5:20 or 5:15 ng madaling araw. Ayan. So, ayan ang ating Lunes na medyo patatapos lang po ng ulan. Ayan. So, trabaho na naman tayo. Tapos na yung ating Sabado at Linggo na pahinga. Back to reality tayo. It's Monday and maaga pa ang ating biyahe na kailangan natin gawin. Sayaw at hindi, dahil nga ang Lunes ay kapatid pa ng Linggo. Andiyan pa yung medyo mahirap pang bumangon, ang hirap maligo kasi sobra po ang lamig, pero kailangan po natin kayanin ang bawat hamon sa araw-araw. Lamig lang yan, ulan lang yan, may trabaho tayo na nag-aantay at may mga bata na nag-aantay. So excited po ako sa araw na ito kasi celebration po ng aming Nutrition Month. So ang mga bata ay papasok po na naka-costume po sila ng mga pwedeng prutas, pwedeng gulay. Ayan, so kahit si teacher ay excited din. So maaga tayong nagising, maaga tayong papasok ngayon kasi mahirap po talaga malate. Dapat talaga ay tamang oras ng alis mo para iwas late at iwas po ang traffic. Ayan, so medyo madilim pa talaga, kita nyo naman po. At ang ating panahon ngayong umaga ay medyo makulimlim dahil katatapos lang po ng ulan. Ayan, so tuloy lang tayo, tuloy ang buhay. Ayan, so dahil tayong breadwinner po sa ating family, kailangan natin sumikap na gawin ang ating gampanin sa ating family, sa trabaho na gagawin po natin ang ating makakaya para magampanan po ito ng maayos. At unang-una dyan ang ating pagre-ready sa araw-araw. Ayan, so iwas talaga sa traffic kapag maaga. Ayan, kita nyo naman po medyo maalwa po ang ating daan. So dito pa lang po ito sa may bandang amin. So di pa tayo nakakalabas sa highway. Ayan po medyo malubak-lubak talaga ang aming daan pa dito. Hindi pa gaano maayos. At saka ito kasing daanan, kahit ganito po ito, nadadaanan po ito ng mga malalaking truck kasi meron pong area sa amin na ginagawa ang banta sa ilog. Parang pinapalawak po ang ilog kasi iwas nga pong baha. So ayan, nadaan po dito malalaking truck na ginagamit sa pagre-repair ng mga dike sa ilog para mas lalong lumawak at mas lalong maiwasan po ang pag-apaw ng tubig pagka ganitong panahon na tag-ulan, nauso po ang baha. Ayan, so pinag-iingat po ang lahat kasi nga dahil ito po ay mataas na lugar, prone po tayo sa landslide. Kaya ingat-ingat po tayo. Ayan, so ito po ang update sa mga nais pong malaman po ang update dito po sa Pagray, Antipolo, Mayamot. Ganito po ang ating update sa mga sa daan o sa mga sasakyan. Ayan, dito na po tayo sa bandang palengke ng Pagray at sa baba na lang po ay ang highway na. Andyan na po ang ating mga kasama na gusto rin pong hindi malate, maaga pong pumapasok. Ayan na, ito na po ang kabaan ng Marcos Highway na babaybayin natin. Ayan na ang ating biyahe dito talaga. Ayan, si GPC pag ganitong area na,
pwede na po siyang tumakbo ng mas mabilis. Ayan, medyo maayos na po dito ang daan. Doon kasi kanina lubak-lubak pa talaga, bako-bako pa ang daan. Dito ay maayos na, so maayos na rin dito ang patakbo ni GPC. Medyo maalwa kasi ang daan, wala naman na ulan, kaya kahit na halos magdamag pong umulan, pagdating sa umaga wala na, tumigil na, so papasok po tayo, tuloy po ang trabaho. At ayan, dito na tayo sa bandang Pransya na mayroong U-turn. Dito talaga kakaroon talaga ng pagsisikip ng kalsada kasi nga matao dito. Ayan, marami po ang nag-aabang na may makasakay. Kaya marami talaga ang tao banda doon. So medyo nalis po natin yung part na yun para hindi po tayo makakakuha ng mga kasi diba iniiwasan na po natin yung mga public area na marami po tayong makukuha na mga individual na hindi naman dapat na isasama pa sa ating paglalathala. So ito lang naman ang ating update sa araw-araw sa biyahe namin GPC. Ayan, so ayan pa rin yung reminder sa pag-iingat pa rin sa pagbibiyahe. Dahan-dahan pa rin kasi nga medyo basa pa talaga ang daan, so medyo madulas pa, so ingat-ingat pa rin talaga sa ating pagbibiyahe kasi hindi natin alam, diba? So si GPC palagi ko talaga nire-remind na dahan-dahan lang, tamang takbo lang, may oras pa naman. So ganito lang naman ang aming buhay mula itong Lunes hanggang Friday. Ayan, so ayan, medyo lumiwanag na po ang kalangitan at medyo nga lang masakit sa mata dahil alog-alog ang ating motor. Hindi ko to nilagay sa 0.6 kasi medyo naman, pagka 0.6 kasi ang ginagawa ko, medyo bitin po yung beads na nagagawa ko kasi medyo, di ba, nabagal kasi noon yung yung kuha. So ang ating kinukuha kasi talaga na minuto is 13 minutes. So minsan hindi pa kasi tapos hindi pa nakakarating sa school, tapos na yung 13 minutes dahil sa 0.6 na yun. So ang ginawa ko, hindi ko to binago, kung ano talaga ang kuha ko, ayun na yun. Medyo binawasan ko na lang po sa mga part na medyo masyadong malubak, medyo aalog-alog. Itong part na nga ito maalog-alog din. Ayan, so ito may humps. Ayan, dito na po tayo ulit sa subdivision na aming palaging dinadaanan. Ayan, so maayos-ayos po ang daan dito. Wala masyadong kasabayan, hindi katulad dun sa highway. Kaya ito talaga yung minamarapat namin, dumaan talaga dito sa lugar na ito kasi safe po talaga dito. Konti lang nakakapasok dito, ilan-ilan lang, at yung may mga sticker lang talaga. So ayan, pababa itong part. Ayan, tinanggal ko na rin yung kasi pababa, medyo malubak din sa part na yun dahil nga paliko yung mga lupa doon ay yung kalsada ay nababako-bako din. Ayan, so pagpasensya nyo na po, medyo maalog talaga pala yung kuha ko pagka hindi ko nilagay sa 0.6. Kaysa susunod siguro mas mainam pa rin talaga na gawing 0.6 talaga ang kuha, lalo na pag ride vlog. Ayan, so alam niyo naman panahon, maulan talaga, so may marinig man kayong patak ng ulan dyan, pagpasensyahan nyo na po. At ito ay kasama na talaga sa ating buhay. Naalala ko yung sabi ni Taijen, kung si GPC ang background lagi ingay ng manok, yung patak ng manok, ito naman pag si Gabs naman ang maggawa ng voice over, patak ng ulan ang laging background. So pagpasensya nyo na pa yung malakas na bagsak ng ulan sa aming bubong dahil nga di pa kaya ng budget yung kesame ng aming bubong. So ang maimportante lang naman kasi yung area namin talaga medyo rural, rural areas talaga, remote area. Sadyain ng lugar namin, hindi ka naman pwede magpaganda dito ng bahay.
tamang ano lang, matirhan lang. Pero yun nga, kailangan din talaga ang kisame kasi nga may mga katulad niyan, may mga dumi na natatapon galing sa may bubong papunta sa sahig, na lalo na sa mahigaan. So kahit nga sana sa may higaan man lang magkaroon ng kisame kasi iwas dumi sa sahig, yung mga galing sa taas na dumi. Pag walang kisame, ayan, diretso po sa lapag, minsan sa higaan natin napupunta. So maya rin talaga ang linis pag sa kwarto na walang kisame. Pero tis-tis muna, makakaraos din tayo. At ayan, sa aking pagkukuda-kuda, ayan, dito na tayo malapit sa school. Ito na. Ayan, lumiwanag na ang ating paligid. Kung kanina napakadilim, ito ay maayos na. Lumiwanag na ang ating daan. Kitang-kita nyo na po ang ganda ng bayan ng Marikina. Marikina City. Ayan, kahit sa gilid-gilid, wala makita mga basura na nakakala. Talagang maintain po ang kalinisan sa Marikina City kasi yun po ang aming pinagmamalaki ng Marikina ay isang lugar na malinis. Ayan, so maraming salamat muli sa inyong pagsasama sa amin sa araw-araw, sa gabi-gabi. Ayan, so maraming salamat, walang hanggang pasasalamat po ang aming pinapabatid sa inyo, sa inyong lahat dyan na hindi nagsasawa, nasamahan kami gabi-gabi. Yan, so maraming salamat. Sana mabalikan po namin kayo sa inyong mga LS man o PREM. Yan, kung makita po namin ang inyong mga bahay ay naka-LS, may PREM, basta nakita po namin or nag-notify po sa amin, diretso po kami dyan sa bahay nyo. Yan, thank you so much everyone. Bye!